topic natin ngayon ay ang GSIS, Educational Loan. O nga, ang dami nagtatanong dito. Ano ba itong GFAL Educational Loan ng GSIS PGM? Partner, unang-una, ang GSIS, GFAL, ginhawa for all ang ibig sabihin. Ito ay education loan ng GSIS na inaalok namin sa mga membro upang matustusan nila ang pambayad ng tuition fee at iba pang school expenses ng kanilang anak o kamag-anak. Ang concept nito ay hawig sa study now, pay later. At binibigyan natin ng borrower ng grace period para makapag-ipon ng pambayad. Magaling study now pay. Lumang scheme na yun, Kaya lang may maraming mga problema, mamaya siguro mga busisi natin. Sino yung mga pwedeng mag-avail ng educational loan ng GPAL EL PGM? Alam niyo, dun sa mga ating tagapakinig, pwedeng mag-apply sa education loan ang mga aktibong GSIS member, kasamang special members o yung mga member na sakop ng ibang retirement law o programa sa labas ng GSIS na nakapaglingkod ng 15 taon o higit pa sa pamahalaan, nakapagbayad ng 3 monthly premium contributions, ibig sabihin nito personal at government share mula sa petsa ng application. Hindi ka sa kalukuyang naka-leave without pay, walang nakasampang kasong administratibo o kriminal, walang utang na hindi nababayaran o yung tinatawag nating past due loan sa GSIS. Hindi suspendido ang ahensyang pinaglilingkuran at ang halaga ng matitira pang net take-home pay ay hindi bababa sa nire-require ng General Appropriations Act matapos ibawas ang lahat ng deductions pati ang magiging amortisasyon ng educational loan. Sa kasalukuyan na kinakailangang net take-home pay na required ng General Appropriations Act ay 5,000 piso, partner. Teka muna, magkano PGM yung pwedeng mautang sa GPAL Educational Loan? Sa ilalim ng educational loan ng GSIS, maaaring makahiram ang borrower ng hanggang 100,000 piso para sa tuition at iba pang school fees. Malaki, bawat academic year o school year. Ano yung eligibility requirement ng estudyante? Dapat ba yung mag-a-apply talagang nasa walang scholarship na? Ano yung eligibility niya? Ito bigay ko natin sa inyo, partner. Hanggang 2 kamag-anak ng borrower ang maaring gawing student beneficiaries. Ito ngayon ang tanong mo. Asagutan pala sa tanong mo. Requirement. Sila ay dapat na Pilipino at nakatira sa Pilipinas. Kamag-anak na member borrower hanggang 3rd degree of consanguinity o affinity. Bukod sa anak, pwedeng pamangkin, apo, kapatid, kahit half-brother or half-sister. Okay. Naka-enroll sa 4 o 5 taong kurso sa kolehiyo sa pribado o pampublikong universidad o kolehiyo. At payag maging co-maker ng loan kapag tumuntong na sa age of majority o 18 years old. Teka muna, bakit kailangan siyang co-maker? Meron po tayong binigay na requirement na pag sila ay meron ng nasa edad na, sila ay pipirmang co-maker sapagkat magiging responsibilidad din nila ang loan na ito para sila ay makapag-aral. Para hindi magbulakbol. Tama. Di ba? Mas importante, stakeholder talaga sila. Ano naman yung mga requirement na dapat i-submit, PGM? Partner, itong mga documentary requirement na kailangan isumite pag nag-apply. Application form na kumpleto at tamang nasagutan ng borrower at co-maker at inendorso ng agency authorized officer ng opisinang pinaglingkuran. Photocopy ng latest tuition assessment form, kailangan ding ipakita ang original. Photocopy ng school ID na may 3 pirma ng student beneficiary. Kung hindi available ang school ID, maaring isumite ang kahit anong valid government ID na may date of birth, picture, at pirma
ng estudyante. Naku, dami magtatanong dito sigurado mamaya. Ha? Okay, eto muna. Paano mag-apply sa GPAL Educational Loan Program, PJ Henry? Maring mag-apply ang members sa pamamagitan ng over-the-counter. Pumunta po kayo sa mga sangayan ng GSIS. At pwede rin po mag-email sa handling branch office ng member www.gsis.gov.ph advisory on the new email addresses of QSIS offices. Napakahaba. Oh, okay. Ito muna, bago natin sagot, itanong yung mga galing sa mga viewers natin at saka mga listeners. Paano kung may scholarship na siya? Pwede ba yung gamitin yung perang yun outside of tuition? Pagka may scholarship ang isang estudyante, ay kadalasan hindi na huyan humihiram para dito. Sabagay, no? Practical. Hindi, kasi baka mamaya pang board and lodging. Kasi partner dito, diretso sa eskwelahan ng bayad. Ay, hindi nyo pwede. hindi nyo pa pwede palang ito pang gastos kung saan. PGM, ito na yung mga tanong ng ating pong mga viewers at mga listeners mula sa ating Facebook page. Tanong mula kay Alegria G. Dadaan din ba sa AAO ang educational loan para aprobahan? Opo, Miss Alegria G. Kailangan magbigay ng certification ng AAO na natupad o na-meet ng member ang lahat ng qualifications. Bukod dito, kasama rin sa certification ng AAO ang mga sumusunod. Ibabawas ang monthly amortization ng loan sa sweldo ng borrower. Kung aalis na sa serbisyong borrower, hindi i-release ang anumang benefits sa kanya hanggat hindi nakakakuha at naipapakita sa ahensya ang clearance na galing sa GSIS na nagsasabing ang lahat ng kanyang obligasyon ay nabayaran na niya. Ayun, malinaw. So, dapat talaga may clearance ng AAO. At saka, ang loan ay diretso po sa eskwelahan. Kaya hindi nyo pwedeng, kaya lang ibang nagawa mag-i-enroll. Pagkatapos, withdraw yung Hindi, pero kung maker sila, kaya hindi nyo pwedeng paikutan. Pinag-aralan nyo na rin ito ng proseso. At saka, alam mo, iba talaga yung mabigyan mo ng disiplina. Pag nalaman ng estudyante na meron din siyang responsibilidad, ay talagang pinagsisikapan niyang mag-aral. Sigurado unong aambisyonin yan. Di ba? Ito naman, kaling kay Christina Q ng DepEd. Kapag na-approve daw ba yung loan, ibibigay ba ang borrower yung 100,000 o ibabayad sa eskwelahan? Ayan. Paano daw po i-release ang proceeds ng loan? Ma'am Christina Q, para po mapabilis ang pag-enroll, magbibigay muna ang GSIS ng letter of guarantee na pwedeng ipakita ng student beneficiaries kanilang eskwelahan. Kapag may check-in, direkta itong ibabayad ng GSIS sa eskwela ng student. Beneficiary kada semester, trimester, o quadmester. May quadmester na pala ngayon. Meron. Para mas mabilis graduate. Anyway, pero at least mapapaikli yung nila. Kung dati magna 9 years, di ba? Sumasampung taon. Siguro. Mga 6 years na lang ngayon. Mula naman kay Jonas T, magkano ang interest ng GPAL Educational Loan? Sir Jonas, ang interest ng GPAL Educational Loan ay 8% at babayaran ito sa loob ng 10 taon. Wow. Wala pang babayarang monthly amortization sa unang 5 taon ng loan. Ibig sabihin, habang nag-aaral ng beneficiary, ay walang dapat alalahanin ng miyembro sa pagbabayad ng educational loan. Ang unang amortization para bayaran ng principal balance ay magsisimula 1 taon matapos ang huling semester kung 4-year course ang kinuha ng student beneficiary. Ito ay pwedeng bayaran ng hanggang 5 taon. So partner, kung kumuha ka halimbawa ng GPAL Educational Loan ngayong 2023 at natapos ang pinag-aaral mo na pamangkin mo sa taong 2027, sa 2028 ka pa maghuhulog ng amortization ng loan. Di ba maginhawa? Paano kung sige, Para sa 5-year course, wala na 1 taong grace period. Magsisimula na kaagad na kanilang pagbabayad pagkatapos ng huling semester at pwede itong bayaran ng hanggang 5 taon din. Teka muna, kasi sabi mo kanina ang magbabayad yung borrower, di ba? Paano kung nadedo? Paano kung namatay?
Kapag hindi nakapagbayad ang borrower ng 6 na buwang amortization muna o higit pa, magiging due and demandable lang outstanding balance ng loan. Kung entitled ang borrower sa future benefits sa GSIS, ibabawas ang outstanding loan balance dito. Pwede rin singilin ang nominated student beneficiary bilang automatic co-makers para bayaran ang loan.